Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga pong ang Diyos ay napakabuti. Sapagkat muli po ay binibigay po sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita upang ipahayag po at malaman nating lahat at ito'y maitanim po sa ating puso ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita. Upang ito po ay maging sandata natin habang tayo po'y nabubuhay sa gitna po ng mga sitwasyon sa buhay at sitwasyon ng ating kapaligiran. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na aking po ipapahayag, nais ko po na ihayag po sa inyo ang sinasabi ng Panginoon ayon po sa Genesis chapter 12 verse 3, at ang sabi po doon ay, "It's better to give than to receive." Sinasabi po niya, mas mapalad ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ipinakikita po ng Diyos na napakahalaga po ang buhay, na kapag ang buhay po natin ay ibinigay po natin sa Panginoon, ang Diyos po ang siyang patuloy na nagsasabi sa ating, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya dear brothers and sisters, ipinasinasabi po ng Panginoon na kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, huwag po nating hayaan na tayo po ay nabubuhay dito sa lupa nang hindi po hawak ng Panginoon ang ating buhay, ang ating mga sarili, sapagkat pwede po tayong galawin ng kaaway, pwede po tayong sagpangin ng mga leon, ahas na mabagsik, at anuman pong gawa ng kaaway, at ito po ay hindi natin mapoproteksyonan ng ating buhay, ang ating sarili, kung kaya't ang Diyos po ang ating pong sandigan, ang ating kublihan, ang ating kalasag. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, tayo magpapakumbaba, magsusumamo, na tayo po ay hihingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang, nagawang pagkakasala, tayo po ay patatawarin ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakikita po ng Diyos na ang bawat isa sa atin po ay napakahalaga, lalo na po ang taglay natin buhay. Sapagkat ang buhay po natin taglay ay taglay po ng buhay ng Panginoon. Ang buhay natin ay buhay ng Panginoon, kung kaya tayo po ay sinasabihan ng Panginoon, huwag kang matakot, magpakatatag ka, tibayin mong iyong loob, at huwag kang mawawala ng pag-asa, sapagkat ibig po ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay Kanya pong laging gabayan, ingatan sa araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat sabi po ng Isaiah 54 verse 17, walang sandatang makapananakit sa atin, at ipagtatanggol tayo ni Yahweh habang tayo nabubuhay. So, pinakikita po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay hindi po mapapahama. Kaya nga, nais po ng Panginoon na sundin natin ang Diyos na sinasabi po doon ng Panginoon sa Isaiah. Sinasabi po niya sa Isaiah, huwag kang matakot. Isaiah 41, at ang sabi, ako'y sumasa iyo. Tutulungan kita, iingatan, ililigtas at palalakasin. So, pinakikita po ng Diyos na kapag tayo po ay hawak ng Panginoon, ayon po sa Roma 12 verse 1, kaya't mga kapatid, hinihikayat ko kayong ialay nyo ang inyong buhay, ang inyong mga sarili, isang buhay na hain na nakalulugod sa Diyos. So, ibig sabihin po ng Panginoon, gusto po ng ating Panginoong Hesukristo na ang ating buhay po at ang ating mga sarili, kailangan ibibigay mo po sa Diyos. Ilalagay mo sa Kanyang mga kamay. Sapagkat, sabi nga po, ang ating pong buhay ay parang isang halaman na kapag ito ay hindi nadidiligan, ito po ay nalalanta at ito'y natutuyo. So, kailangan po lagi tayong nakakonek sa ating Panginoong Hesus upang anuman ang sitwasyon ng ating nagaganap sa ating kapaligiran, lalo na po ang COVID-19, ay tayo po hindi masasaling, hindi tayo makakapitan, dahil ang buhay natin ay hawak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya po, ito'y isang buhay na hain na ating
inilalagak, ating inilalapit, binibigay sa Panginoon. At sabi po ng verse 2 ng Roma 12 verse 2 ay huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundo. Tayo mag-iba na ng isip at puso ng ang kalooban ng Diyos ang ating pong sinusunod. So, ipinakikita po ng Diyos na ang bawat isa sa atin po ay wag na wag tayong mag-aalinlangan. Panahon na po tayo na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ay may mga pangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At sinasabi po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na nabubuhay, na sumasampalataya o nananalig, ay muli niyang bubuhayin sa huling araw. At ang mga nananalig, bagamat mamatay, ay mabubuhay sila sa kanyang muling pagbabalik. So, pinakikita po ng Diyos na napakahalaga ang mga bawat isa sa atin na tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Hindi man natin nakikita ang Panginoong Hesukristo, paniwalaan mo siya at sampalatayanan, pagtiwalaan na tayo po ay hindi pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dear brothers and sisters, ipinakikita po ng Diyos, kagaya po ng mga halaman ito, ng mga saging, ng iba't ibang halaman, ay ipinakikita po ng Diyos na ang buhay ng isang halaman, kagaya po ng mga saging, ay parang buhay din natin, na ngayon po ay malakas, malusog, pero darating ang panahon, sila po ay matutuyo at sila po ay mamamatay. Ngunit habang nabubuhay pa ang mga halamang ito at malakas pa, sila po ay nagbubunga. At sa kanilang pagbubunga, ito'y napapakinabangan po ng tao. Tayo din po, dear brothers and sisters, kailangan habang tayo po nabubuhay at binibigyan ng Panginoon tayo ng mahabang buhay, ay kailangan po tayo ay magkaroon ng bunga. Ano po ang bunga na gusto po ng Panginoon na ipahayag sa atin? At ito po ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, una po sa lahat, ay ang pag-ibig sa ating Diyos. Ang pag-ibig sa ating Panginoon ay kailangan po ay mantatag, matibay, at ito po hindi kailangan ito'y mawasak. Pangalawa, kailangan mayroon tayong kapayapaan sa puso. Ipinakikita ng Diyos na habang tayo nabubuhay dito sa lupa, kagaya ng mga halamang ito, ay payapa po sila, payapa po tayo. Kailangan panatag, walang takot, walang pagkabalisa, walang pangamba, sapagkat alam natin na ang buhay po natin ay hawak ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, gusto ng Panginoon na habang tayo nabubuhay, magtaglay po tayo ng kagalakan, kagaya po ng mga halamang ito, ay habang sila po ay nabubuhay araw-araw, ang Panginoon ay hindi nagsasawang ito po ay paulanan ng tubig. Ang Panginoon po ay nagpapaulan para diligan ang mga halamang pong ito upang sila po ay mabuhay. Tayo din naman po bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, ay gusto po ng Panginoon na tayo po ay mabuhay ng mahaba at magbunga. Ang gusto po ng Panginoon, lagi tayong magalak, lagi tayong masaya, huwag tayong mangangamba, huwag tayong malulungkot, huwag tayong mag-aalala, sapagkat ang Diyos na nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya dear brothers and sisters, ang pag-ibig, ang kapayapaan at ang kagalakan ay napakahalaga po sa buhay natin, sapagkat yan po ang isang medicine sa ating physical na katawan upang itong buhay na ito'y laging maging matatag, maging matibay. Ito po ay hindi po ito magkasakit, hindi po ito magkaroon ng problema, kundi ito'y manatiling malusog ang ating physical na katawan. So pamagitan po ng ating pong lifestyle araw-araw na tayo po'y laging nagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, maging tayo po'y may taglay na kapayapaan kahit mahirap ang buhay, pero hindi mahirap sa Diyos ang buhay, kundi tayo po ang nais lamang ng Panginoon, tayo magkaroon ng kapayapaan sa puso. At ganoon din po, magkaroon tayo ng kagalakan araw-araw. Magsaya po tayo. Kahit po anong nagaganap sa kapaligiran, tayo po ay magsaya
at tayo po ay ipakita natin sa Diyos na tayo masaya sapagkat siya ang ating kasama. Ipinakikita rin po ng Diyos, kailangan po tayo ay mapagpigil sa sarili. Ano man ang sitwasyon, huwag tayong magagalit, huwag tayong magsasama ang loob, maghihinanakit, huwag tayong magtatampo. Ano man ang nangyayari sa kapaligiran, huwag magtatanim ng mga sitwasyon na stress, depression. Iwasan po natin yon sapagkat hindi kalooban ng Diyos yon. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y maging mapagpigil sa sarili. Iwasan ang mga galit sa manalob, kundi ang ating pahintulutan sa ating buhay ay ang salita at pangako ng Diyos na nagtataglay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinakikita po ng Diyos ng bawat isa sa atin ang Panginoong Hesukristo ay sinasabi po niya na ang hindi nyo magagawa ay magagawa ko. Sabi ng Panginoon at sabi ng Panginoong Hesus ay walang imposible sa Diyos. So, pinakikita po ng Panginoon na kailangan maging mahinahon tayo. Kagaya po ng mga halamang ito na kahit may bagyo na dumarating, kahit sila po'y ibinabagsak na ng hangin, ng lakas ng ulan o ng gawa ng bagyo, ay hindi po sila nagngangalit. Hindi po sila po ay nananatiling mahinahon. Kung saan po humahapay lang po sila, pero tayo din po kailangan maging mahinahon tayo sa sitwasyon ng mundo, kapaligiran natin, kagaya po ng nagaganap sa ating kapaligiran. Kailangan maging mahinahon po tayo. Ano po ang dapat gawin? Sabi ng Panginoon, laging manalangin. Lucas 18 verse 1. Ibig sabihin, ipinakikita po ng Diyos na kapag tayo daw po ay laging nananalangin, ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So, ibig sabihin, tayo po ay nasa kanyang divine protection and guidance habang tayo po nabubuhay. Kaya pinakikita po ng Panginoon, tayo daw po ay dapat mayroong kabaitan. Sa araw-araw natin pamumuhay, gusto ng Panginoon, ikaw po ay nasa kabanalan. Gusto ng Panginoon na ikaw mapagtiis. Gusto ng Panginoon, meron kang kaamuan. Ikaw ay naandun po sa pananampalataya. Dapat ang bawat isa na kapag tayo ay meron pong katatagan, meron po tayong kahinahunan, meron tayong pagpipigil sa sarili, meron po tayong kabaitan, dapat po tayo laging nasa kapayapaan na kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, pinakikita po ng Panginoon, gusto po niya na tayo po ay hindi nagmamataas. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki sa Diyos. At paano po ba nagmamalaki sa Diyos? Yung hindi mo po siya pinapansin. Na hindi ka man lang nakapagpapasalamat araw-araw, hindi ka man lang po nakagagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, nagmamataas ka, nagmamalaki. Ngunit sa tao, kapag ikaw nagmamalaki, nagmamataas, ipinagyayabang mo yung iyong naranasan na magandang buhay. Hindi po yun. Dapat po, nananatili tayo sa kababaang loob. Nasa kabaitan po tayo. At doon, huli, kailangan po tayo ay mayroon pong katatagan. Na kahit anong nagaganap sa mundo at ang ating kapaligiran po ay mayroon pong mga sitwasyong hindi po natin nais, ay dapat po tayo po ay nasa katatagan. Tayo po ay dapat matatag tayo na laging nananalangin sa Diyos. Lagi tayong nagtitiwala sa Diyos, sumasampalataya sapagkat at pinanghahawakan ang mga salita ng Panginoon, pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako upang sa ganon ay manatili tayong matatag at matibay sa ating pamumuhay. Kaya dear brothers and sisters, kagaya ng mga halamang ito na nasa aking likuran, ay sila po ay masaya, sila po ay sariwa. Bakit po? Sapagkat sila po ay nananatili na sa Diyos nakakapit at sila po ay hindi pinababayaan ng Diyos. Sila po ay dinidilig ng Panginoon, sila ay binubuhay ng Panginoon, sila ay inaalagaan ng Diyos, kaya't yung bunga nila ay napapakinabangan ng tao. Tayo din po, kailangan ang fruit of the Holy Spirit, Galatia 5:22, yung mga sinabi ko po, yun ang
kailangan maging bunga natin. Sapagkat kung tayo po may bunga, ang Diyos po ang handang mag-reward ng ating pangangailangan araw-araw. At hindi po tayo hahayaan niya na ikaw ay nasa matinding kahirapan, ikaw ay nasa sakit at karamdaman o sa kaguluhan. Hindi po hahayaan ng Panginoon na ikaw nasa mga pagsubok. Ikaw ay kanyang tutulungan, kanya kang iingatan, kanya kang ililigtas, sapagkat nais ng Panginoon na ikaw ay laging maging matagumpay. Kaya araw-araw po, pasalamatan mo ang Diyos at sabihin mo lagi, I'm victorious. I'm healthy, I'm wealthy, I'm prosperous, I'm talented, I'm protected. Lagi mo sinasabi sa Panginoon na sabi mo, I'm blessed. Lagi mo sinasabi sa Panginoon, I'm strong. Ibig sabihin, kapag lagi nating nabibigkas, pinasasalamatan ng Diyos, ay titiyakin po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay hindi mawawala basta-basta sa mundong ito. Gusto ng Panginoon na tayo po'y hahaba ang buhay at tayo po ay maging pagpapala sa lahat ng tao. Kaya ang pagtatanim ay napakalaga. Kagaya ng mga lamang ito, ito'y itinanim ng may-ari upang sila po'y mapakinabangan ng may-ari. Tayo din, ang may pag-aari po sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't kailangan tayo po ay nagbubunga habang tayo nabubuhay upang sa panahon na tayo nasa kagipitan ay hindi tayo po mapahamak, hindi tayo malagay sa alanganin, kundi magkaroon po tayo ng magandang buhay habang tayo nabubuhay na maranasan natin din ang buhay na walang hanggan at mapabilang tayo sa kaharian ng langit. Dear brothers and sisters, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga ang Diyos ay napakabuti, kaya't dalangin ko, lagi po kayong samahan ng Panginoon, gabayan, ingatan, covering kayo ng banal na dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus bilang proteksyon, at manatili sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.